Hello guys, magandang araw. Ngayong araw guys ay mag-ayos tayo ng sofa. Yun guys papakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng sofa. Lubog na yun guys, yung inaapakan ko na yun. Ayusin natin yan. Yan guys, titingnan natin sa ilalim guys kung ano yung sira. Yan guys, magandang araw pala sa inyo guys. Yan, itatayo na natin. Babalik rin natin guys. Yan. Yan, nabuksan ko na yan guys. Yan, gamit ko lang ay yung screwdriver, yung malapad yung dulo, para tanggalin yung mga staple, yung may staple wire guys. Yan, yan siya, inisa-isa ko yan guys. Yan, yung mga punit-punit na yan guys, kasi nakailang repair na rin kasi yan guys. Yan, yung sa ilalim nya, yun yung spring nya guys, naputol. Yan, kailangan natin repair natin yun guys. Yan, yan guys, putol na. Yan guys, naputol na rin yung mga ano guys, yung mga foam guys, ano na, punit na. Yung garter guys, putol na rin. Yun yung pinakasalot guys nung foam, napunit na, kaya lumubog na yung foam. Yun yung papalit natin guys. Yan guys, tatanggalin na natin yung yung paa. Umpisa natin guys na tanggalin yung mga staple. Ang daming staple yun guys. Yan, tinanggal ko muna yung paa. Ang daming staple yun guys. Yun tatanggalin natin lahat yan. Dami. Isa-isa natin tatanggalin yan. Yan, sa ilalim pa. Paikot yan. Naputol na yung spring guys. Gawa kasi guys yung pag tinatalunan ng mga bata. Yung mga bata kasi mahilig magtalon-talon sa sofa Yan yung dahilan ng pagkaputol ng mga spring guys. Yung pati yung tatanggalin natin, staple nyo na maya, para maangat natin yung sapin ng sofa. Kasi guys, mahirap preparin sa sa likod. Kailangan talaga matanggal yung pinaksapin. Kung re-repair mo lang dyan guys, hindi kaya, hindi natin mapupukpok yung yung spring. Kasi kailangan natin pakuan yun. Pako natin doon sa kahoy.
Sa taas kasi nakakabit yun. Kaya kailangan tanggalin yung sapin. Sabay ibubuka natin yung foam para mapakuha natin yung spring. Yan. Ang dami guys. Ang daming staple. Talagang dahan-dahan lang guys. Tiyaga lang talaga sa pagtanggal pa isa-isa. Sobrang dami. Ayan. Fast forward natin guys para ang bilis. Okay, sa bandang baba na tayo. Talagang tsaga-tsaga lang guys. Paisa-isa lang talaga. Hindi natin pwedeng biglaan yan. Punitin natin yung sapin. Kasi baka maurak. Okay, mahirap na guys. Kaya dahan-dahan lang. May iba dyan na lumulubog talaga yung staple eh. Fast forward na natin guys para mabilis. Yan guys, tatanggal din natin yung mga staple para maangat natin yung sapin na yan. Yan yung putol niya guys. Yan pa pala guys, nakalimutan natin. Tatanggalin din pala natin yan. Bawa na Brian. Para matanggal natin yung sapin dun sa sa likod. Para maangat natin yung sapin. Fast forward natin guys.
Kulang ang ginambos ko lang yung cutter. Hindi lang bukas. Kailangan natin matanggalan guys. Ho! Yun guys. Yung sa harap. Diyan kailangan natin mag-cut yan mamaya. Yun yung napunit guys. Dahil pag nung inupuan siya, wala na yung spring. Tapos inupuan pa rin. Yun napunit yung pum guys. Pati yung sapin. Napunit siya kayong gawa ng sapin na na tanggal yung sapin sa ilalim, kaya pati yung pum punit na rin. Kasi nung natanggal yung spring, inupuan pa rin kasi, kaya yung ganyan nangyari. Pati yung salo na na tela sa ilalim napunit, kaya ganyan nangyari, napunit na rin yung pum, bumaba. Dapat guys, pag yung spring punit na yung tanggal na putol na, dapat huwag nang upuan kasi nadadamay yung pati yung salo sa ilalim, yung mga salo sa ilalim nadadamay. At pagkatanggal ng spring, repair na agad para hindi na madama yung mga sapin, mga salo sa ilalim. Yan, kailangan natin mag dyan guys. Dyan natin ilalagay yung spring. Dyan tayo magpapako. Kailangan may angat natin yung na yan, sapin na yan. Yan, dyan natin ipapako guys. Yan yung naputol na spring. Mas ka kaya ma? Ayan na guys, napako na natin yung spring. Ayan. Tapos yan, isusundan natin yung kabila. Yan guys, magkakat tayo dyan para mailabas natin yung kahoy. Ayan, dyan tayo magkakat. Diyan tayo magpapako guys.
Yan guys, napako na natin. Yan, dinamihan ko na para matibay. Yan guys, dagdag tayo ng cut, kasi dyan natin ilalagay yung sapin. Dyan tayo mag-staple. Yan guys, dyan natin i-staple yung sapin. Yan, tsaka dyan, ayun ang nahulog. Pag walang sapin guys, nahuhulog yung foam kasi punit na yung sapin nya. Ngayon gawa tayong panibago, tela gagamitin natin. Dyan natin siya staple. Tara guys, gawin na natin. Yan yung tela guys na gagamitin ko, kasi matibay yan. Bagong tela yan guys, medyo matibay yung mga ganyan tela. Yan yung ginungsapin namin sa sopa na yan. Ay kung makikita dyan sa bandang likod ko guys, yan yun yung tela nya. Yan, chat siya staple. Yan o, para rin siya lumubog yung foam, hindi na mahulog yung foam. Yan gamit guys na staple, na pang staple natin. Yan guys, okay na. Okay na yung pag-staple natin. Sa kabila naman, yan. Ganyan lang guys. Medyo damayan natin siya ng konti para magkaroon siya ng tibay. Yan guys, dahil okay na yung sapin, silipin natin siya sa likod kung ano yung tsura niya sa likod. Yan yung tsura niya sa likod guys. Kailangan maayos natin yan. Yan yung niya guys, yung napuunit na yung dati niyang salo, yung sapin niya dati. Yan yun, kaya pinalitan natin siya ng tela. Kasi medyo mas matibay yung tela pag yung ginamit natin kaysa ganong klaseng parang mabilis na punit. Ayan guys, ayusin natin.
Yan na. Okay na siya guys. Maayos na yung pagkakaano niya, kalatag. Yan naman yung sa harap niya. Kaya may suksok natin ulit yung foam na yan. Sinilip ko rin pala guys yung isang spring niya. Putol na rin. Putol na rin pala. Putol na rin. Kaya kailangan natin na repair na rin para hindi na siya tuluyang maputol. Yung isa niyan guys putol na. Yung na yun, yung pinaka naghahawak. Yung isa putol na. Yung isa naman paputol na rin, kaya papakuha na lang natin guys para hindi na siya tuluyang maputol. Yan kasi na nangyari guys pagka yung sofa natin laging tinatalunan ng mga bata. Ganyan nangyayari. And okay na guys. Napakuha na natin. So ngayon guys, dagdagan ko lang yung staple ng sapin. Para mas lalo talagang tumibay. Dagdagan natin siya. Yan na. Ganyan karami guys yung nilagay natin staple para kapit na kapit. Okay na yan, ganyan karami. Yan, pwede na yan. Diyan naman tayo sa kabila. Yan. Ganyan pag-staple guys. Yung guys, ayusin natin yan sa likod. I-sure natin yung tibay niya. Pati yung garter, inayos ko na rin. Dinagdagan ko na lang yung mga staple niya guys para mas lalo siyang tumibay talaga. Yan, sinuksok na natin yung foam guys. Try natin ibalik na yung sapin. Ni-staple ko na guys yung kanyang yung pinakasapin.
And guys, may kinuha pala akong foam para idagdag dun sa medyo nabawasan na konti. Yung medyo manipis na kasi yung dyan guys, yung foam, kaya dinagdagan ko. Linisin na natin na konti. Yan. Saka staple natin yung pinakasapin. Hindi na yan masyado yung staple guys, para pag nag-repair tayo ulit hindi na tayo mahirapan. Kasi yung binaklas natin kanina guys, grabe yung dikit-dikit talaga yung mga staple nya, kaya ang tagal natin matapos magbaklas. Yan, okay na. Yan namang sapin sa loob. Yan, okay na. Yan, ganyan na pag-staple natin guys. Ganyan lang siya kalayo. Kasi kanina dikit-dikit. Hirapan tayong baklasin. Yan guys. Staple na rin pala natin yan. Linisan lang natin, baka may naiwan sa loob, bago natin ipalik yung sapin sa ilalim. Yan, ilatag na natin na maayos yan. Yan, balik na natin.
May butas pa pala guys yung ano, sapin natin. Nabutas kasi nung nakarang na-repair natin yan na ano. Kasi guys, na-repair ko yun dati. Yung spring niya rin, yung inayos natin ngayon. Tinalian ko lang. Hindi ko binaklas lahat. Yung binaklas ko lang yung itim na yan. Sabay tinalian ko yung spring kasi hindi kinaya. Kaya ngayon guys, napilitan tayong baklasin lahat ng sapin para mapako lang dun sa ilalim. Napasok ba yung bukas? Yan guys, okay na. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Sana guys, huwag niyong kalimutang subscribe para matulungan yung channel natin na mag-grow. Tsaka pa-like na rin pala guys ng video. Thank you guys. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa mga iba ko pang video na na-upload. Yan guys, okay na. Goods na. Pwede na ulit upuan.